Hi mga beshies! Hi guys! Hello! Wait lang, ang tawag na pala dapat natin sa kanila ay mga ka-unfiltered. Ang haba. Oh, diba? Baka di ko ma-memorize. O kaya mga ka-LU, Life Unfiltered. Ano mas bet nyo? Ka-LU na. Ka-LU, laon yun. Kafi. Kifi. Kafi. Bakit Diba? mo na naman binitawan? Ka-filter. Ka-unfiltered o basta anong bet nyo ba mga beshi? Ikaw, Ay, May, anong bet pwede mo? suggestion. Ka-unfiltered or ka-LU? May masasabi ka ba, Mi? Keme. Kakuda. I-chat GPT mo yan, Mi. Sila ang tinatanong natin. Siya ang tawag natin sa mga manonood Sige. natin. Kuda era. Mga kuda. Hello mga kakuda. Kakuda. Kakuda na. Kakuda na lang. Hello mga kakuda. Ayan. Hello mga kakuda. Welcome back sa aming podcast na pinamagatang Life Unfiltered! Ang taray, wala Yes. hawak naman. Namiss ko nga yung agawan. Ang tawag dito, freehand. Yes! Freehand At sorry, at least nag-ano tayo. Nagla-level up. Nagla-level up. Nag-elevate ang ating podcast. Pero nakakamiss yung yung agawan. Ang catch na talaga dito, maririnig na ang mga side comments Sure. ng mga kudaera. Yes. Dami Tahimik sila. Hindi na Dami makakaligtas. sinasabi. So, ayun nga guys, pansin nyo naman sa sound quality namin guys, ng podcast na to. Very Yes, Crisp. very crisp. Very pata. Of course, pasalamatan natin yung sponsor. Thank you so much sa ating birthday boy bukas, Manong. Manong. Pero siya ang may birthday. So kung mapapanood man to, belated happy birthday na Manong. And thank you so much again for sponsoring our May. Thank you, Manong! Happy birthday! True. At dahil dyan, ako po ulit si Greg. At ako naman po si Michelle. And I'm Rich. At mga beshi ay mga kakuda pala yun. So mga kakuda, Dito mo na. welcome back again sa Life Unfiltered Podcast. At ang pag-uusapan natin ay very close sa heart ng mga OFWs, mga kababayan sa atin dito. Nakakagulat naman si Sky! Yung walang iba, kundi ang travel! Nabasa nyo naman sa title ng episode na to. Pag-uusapan natin ang travel on a budget, tips, hacks, and kalokohan that we've all done during traveling. So, yon. Ayan. So, hindi naman tayo masyadong fancy sa mga ganon. Kaya pag-uusapan natin ng very talaga, budgety, very wise sa pera, mga ganon, Yes, di ba? correct. So, buckle up mga kakuda. Let's literally, if you're listening on the ride or something, join us as we spill our cheapest travel secrets and funniest stupid adventures. Kagaya ng mga ubong ganon. dinig yun! Yan ang sinasabi ko sa mic na nakalapel. Sorry. Nagpapalit na kasi ng weather. Unaffected. True. Dahil dyan, first, pag-usapan natin yung mga budget travel mindset. Yung hindi kailangan magastos para mag-enjoy. Ito yung mga natin, kailangan pag-usapan. Like yung mga the best trips that are unplanned. Naniniwala ba kayo sa mga ganon? Oo naman. Yung may 2K budget ka lang, pero kung feeling mo, one day millionaire ka, mga ganon. True. So, anong natin dyan? Yung mga mindset natin bago tayo mag-travel, kunwari, sino ba? Ano ba ang naiisip nyo? So, normally kasi, di ba, dito tayo, for example, tayo OFW. As UAE. OFW, UAE na nagtatrabaho sa UAE. Visa. Normally, first and foremost, bago ka mag-isip ng bakasyon, iisipin mo muna yung magpapaalam ko muna sa kumpanya mo. Yung leave. Leave. First, dapat nakaplat ang leave mo. Normally, Nagpapaalam? Unless it's Unless it's sick leave. unless Hindi kasi normally hindi kasi normally hindi minsan kasi may mga pangyayari na hindi ka na makakapag-file. hindi Meron bang gano'n? Mamala yung flight yan, ko. siya, medyo doon siya sa kabilang paabong leave. Pero ako, halos lahat ng Charot. bakasyon ko Dapat naman talaga. is naka-plat na leave. Normally, nakakabit yan dun sa, isa sa mga wise is ikabit nyo siya sa mga holidays para mas mahaba. So, yun, normally, normally planned yung ko. Uy, ako ay pagtanggol ko din yung sarili ko. Actually, plan din naman lahat ng leaves, lalo na tayong mga OFWs. True. Talagang parang ahead of time. Pero yung ginawa mo kanina, very high risk yun. Hindi, high risk talaga kasi wala naman akong kapalitan ni. Ako lang talaga. Ako nga din naman. Oo, ikaw din naman. Pero Kaya nga, kailangan na nakaplano. ang work ko, kapalitan ko, it's either amo ko or yung kapatid ng amo ko. True. Pero that time kasi, naunahan niya ako mag-file ng leave. So, wala na akong ibang choice, kundi magsakit-sakit. Isa yan sa mga Tapos nakaplano na, no? Oo, tapos nakaplan na. Very short lang. Parang nag-book kami, parang na lang a month or two. Parang ganun. So, wala na talagang enough time True. para makapag
as ako talaga ng, alam nyo na. So, ayun, yun lang. Balikan ko yung sinabi ni Rich kanina, dapat talaga, isa sa mga parang tip natin dito as OFW lalo sa Dubai, yung talagang dinidikit natin sa holiday. Sa holiday, yung yes. Para medyo humaba, di ba? Kasi, di ba, usually, well, yung sinasabi nila, maswerte ka na pag 2 days off ka dito, di ba? Yes. Hindi lahat may 2 days off, mga kakuda dito sa Dubai, di ba? Minsan ang catch pag ganun, pag dikit sa holiday, normally mas mahal. Mas mahal yung mga flight tickets. Though again, pag mas na-book mo naman, pag na-plot mo siya ng maaga, tapos na-book mo siya ng mas maaga, mas mura pa rin yung mga air tickets na makukuha. Yes. Usually naman kasi, di ba, parang ikaw, pag nagpa-plan ka ng travel, most of the time is like parang less than a year yung preparation mo, 'di ba? Nakakapag-book ka na ganun katagal. Para na lang talaga kung sobrang spontaneous ka na. Super biglaan. Super biglaan. Exactly. Backpackers, ganyan. So, tsaka isa pa, lalo kung may nakasale. Lalo na kung may nakasale. At lalo na kung meron kang kaibigan na talagang Dora. Sisend na lang sa'yo or kaya sabihan ka, tara dito. Ay, may nag-aaway na puso. Wala si Sky. So yun, Sky! Sabi ang iingay, mga kaya nga, biglang may bumulik na naman dito yung mga kuda. So anyways, isa pa, tanong ko lang, ano yung, pag magta-travel kayo, ano yung kino-consider niyo? Like, paano ba? Paano kayo nagko-consider? Gusto kong makuha yung mind, yung thinking niyo na, gusto kong mag-travel sa ganito. Bakit? Just for ano ba, like, sige, wala lang akong magawa, or may gusto talaga, may extra leave ako, or may extra money ako. Ikaw, anong main reason pag nagta-travel ka? Mayroon akong iba't ibang rason. Sige, usually yung top 3 mo. Main reason is yung talagang gusto ko magbakasyon. At magpahinga. Tapos gusto ko mag-explore ng lugar kung saan hindi ko pa siya napupuntahan. Yan, isa sa mga rason. Yan ang nasa ano ko. Tsaka, minsan kasi, alam mo yung nagkakaroon ka ng reset minsan pag sobra kang medyo toxic gusto mo nang hinga. Wow, kaya kumpanya sa iyo besh. Ano mag super work ka ng sobra. Wow! Minsan deserve natin. At saka isa sa mga major every year talagang nasa plano ko mag-travel ng 1, 2, 3 beses sa isang taon. So, iba't ibang not once, not twice, but twice. Yeah. Ikaw naman, Nek. Ako naman, So, kung yung kayo Rich, gusto nyo magpahinga, ganyan-ganyan. Ikaw, ano pinaka-main? Ako, siguro now, parang pahinga din, ano din ako. Gusto ko din na pahinga, lalo pag solo travel. Tapos, gusto ko din, of course, yung country na hindi ko pa napupuntahan. Ganyan. At gustong-gusto ko yun din napuntahan. Tapos, pangalawa, it's either kasama ko yung friends or family ko. Ayun yung panang top 3 ko. Kaya pupunta ako sa country na yun. Ganon. Ikaw, Mi? Ako, isa sa pinaka-reason ko usually is yung may sineselebrate na something. Diba? Pansin nyo yung last time na gano'n tayo. Gusto ko magkakasama tayo. Lagi may celebrate. Gusto ko kasing may memory, may core memory ka na, nung ganitong something na occasion, may pumunta tayo sa ganito. Yun ang isa sa reason ko. Partnered ka talaga. Ganon. Partnered! Pag wala, Pag mga single. Pag mga single. Reset. Reset pa nga. Diba? Ganon din naman. Nakikita ngayon natin ang difference. True. Pero priorities exactly. Pero masaya din talaga mag-travel ng solo. Oo. Masaya din naman ng may friends. Gusto ko rin yan ma-experience. Gusto ko yan, isa pa yan sa bucket list ko na gusto mag-travel solo. Parang iba yung feeling mo pag nasa isang bansa ka na alam mong wala kang kakilala. True. Tsaka balik natin yung sinabi niya, iba yung nakukuha mo experience. Iba talaga. Iba. Tranquility. Matetest kasi yung yung sarili mo, yung EQ mo. Exactly. So sa isang lugar na hindi ka talaga familiar at hindi mo rin alam kung yung salita nila lang. Exactly. Lalo din paano ka very challenging yun. Makikipag-socialize. Tsaka yung kunyari, paano ka mag-navigate ng location. Tapos, syempre, may language barrier. Tapos, naliligaw ka na kahit pa meron kang maps. Diba? Parang hirap-hirap intindihin. So, alam mo yun, need mo mag-step up sa self mo na parang, no, kailangan ko mag-reach out. Ano naman talaga? Mababago din yung point of view mo na, hindi naman pala lahat. Parang somehow it tests your patience din. Pag mawawala ka ng pasensya, hindi mo mapupuntahan yung gusto mong exactly. Tsaka ano nga yung tawag dun, yung naghahanap ka ng way to magiging magiging flexible. Parang adaptive, flexible, you find ways on how to navigate. Ganon. So, ganon. Tsaka yung isa pa, ako naman, yung gusto yung sinabi mo kanina, narinig ko, yung talagang, yung traveling, talaga it resets your soul. Parang, tsaka it gives you other perspective na, kala mo yung routine mo, ganun lang lagi, pero hindi mo isipin na, ay, ganito pala yung nangyayari sa bansang to na,
ikaw minsan kung isipin mo, yung daily routine mo sa Dubai or dito, ganito lang. Dito pala, ang grabe ang buhay, ganyan. Alam mo yung, wow, it will give diba? you a different perspective in life. Oo, totoo yan. Kung isipin mo, hindi ka lang mag-isa sa mundo, ganyan. Na may iba pa palang tao. Yung parang gano'n. It actually opens your mind sa, yung it horizon. Oo. Na, it will ka talaga, may mga bag. For example, sa Europe, may part ng Europe na, yung hindi naman sila, hindi sa Italy, somewhere siguro sa mga like for example, Balkan, Albania, Montenegro, yung mga yan, magugulat ka na parang sobrang, alam mo yung payak ang pamumuhay nila. Akala mo parang nabubuhay pa lang sila sa parang 2000, 1990s. Kasi tayo dito sa Dubai, hello, the technology, parang correct, exactly. Magugulat ka talaga na how people, makikita mo rin at marirealize mo na sila na-appreciate nila yung buhay na meron sila. Even gano'n siya kasimple. Tapos ikaw as a person, alam mo, alam mo yun, parang nag-a-add ng something. Alam mo, may something in you that changes you. Yes. And it makes more a better version of yourself sometimes. Parang kumbaga, amidst all the technology, parang, di ba parang amidst all the technology, ng mga kung ano nung nangyayari, na pwedeng easy ng life natin in doing some things, marirealize mo, may mga tao pa rin na gumagamit ng mga old ways before, like yung sa pagluluto. May napuntahan din ako na, alam mo yun, nagluluto sila sa lumang pamamaraan pa sa lugar nila. Magugulat ka na, tignan mo, ang simple ng buhay. Hindi mo naman kailangan talagang, alam mo yun, wala lang. Ganun yung nabibigay sa'yo ng pagta-travel din. Na, true. Yan nga. Anyway, so yun yung mga nakukuha natin sa pagta-travel, mapasolo ka man or may mapakasama ka man. Ngayon, simulan natin yung mga sinasabi natin dito sa podcast sa episode natin na meron tayong yung mga tips natin, yung mga hacks. Simulan natin. Pag magta-travel naman kayo, ayun nga, ano yung mga pinakauna yung kino-consider like you? Siyempre yung airfare. Paano ba yung mga tips niyo or mga hacks niyo? Sige, ikaw. Ako, mostly pag sa na may kasama ako na friends na magta-travel, ako minsan yung nag-create ng itinerary namin. So, kino-consider ko muna, unang-una is yung budget ng lahat. Yung ano ba tayo? Paano ba tayo mag-travel? Gusto ba natin ng budget ba tayo? Or splurge ba? Ano bang gusto natin sa pagta-travel? Kasi may iba din naman. Unfiltered. Nakat na ba? So, parang nagbayad pa. Oo. So, parang i-need mo rin i-check na parang tawag dito, kaya ba ng lahat na maging considerate sa isa't isa? Alam mo yun? In terms of the budget. In terms of budget, ganyan. Okay. Oo, gano'n. So, tapos, pangalawa, tawag dito, mag-check na tayo, syempre, ng mga pupuntahan. Ano ba talaga sa lugar na yun? Yung mga magagandang place na gusto nyo. Ako mostly, naghahanap ako ng mga places. Tapos, i-check ko yun sa lahat ng friends ko para lahat kami magde-decide, hindi lang ako. Ganyan. Pero at least, binibigyan ko sila ng option para naman may say din sila. Hindi lang yung ikaw. Mo rin yung feelings nila. Kasi baka, yung likes nila. Exactly. Kasi mahirap pag nandun na tayo sa place na yun. Kunyari, eto gusto ko tong Airbnb, tapos biglang may magrereklamo na, ay, ba't ito? Oo, ba't ito? Ayaw mo ng mga ganong hassle. True. Diba? Na parang, hindi lahat tayo nag-decide. Dami akong kwento sa mga ganyan. Oo. Sige, dito i-kwento natin yung mga ganyan na parang, ito lang naman yung ano mo eh. Ito yung budget na inano natin, sinet natin eh. Tapos, kunyari, may mag-expect ng lavish. Bakit hindi tayo isang kwarto? Oo, diba? May mga ganon. Sharing lang pala ng bed. Oo. So, nasa inyo pa rin. Minsan kasi mas better na mag-spend ng more sa sa mga pupuntahan, alam mo yun, kesa, ayun. Depende rin naman talaga sa preference ng bawat isa. Ikaw, ano yung tips mo or hacks mo pag let's focus muna sa pagbo-book ng fare, ng airfare, ganyan. Sa booking ng airfare, normally, ayan. May naalala akong bago. Okay, go. Ano yan, sa umaga. Oo, daw. May narinig ko ganyan. Tuesday din. Or bandang Thursday. Totoo ba talaga yun? Kasi doon daw nag-regenerate yung Thursday mga flights. ng umaga. Ganyan. Or gabi, or madaling araw. Tapos gawin mo daw ng Tuesday. Early morning. Early morning. Pero maganda yung makakakuha. Wait lang, personally na-try mo na ba? Nagawa mo na? Okay talaga. Normally, kasi makikita mo pero talaga yung hindi all the time. Hindi naman all the time, pero makakachempo ka talaga na mag-iba. Or meron pa yung ginagawa sa Google, sa Google Flights. Doon ka mag-check. Hindi mo ilalagay, for example, ilalagay mo lang dito yung date ng lugar. Tapos, open date. Di ba? Yung first date, pero open mo yung kung kailan ka babalik. So, from there, i-click mo lang, lalabas lahat yan. Tapos, from there, makikita mo yung mga cheapest to, makikita mo siya. Tapos, dadalhin ka niya na, i-route ka niya na sa mga airline websites na kung saan sila pwede ka na mag-book.
Normally, pag Europe na marami naman kasi, ako kasi, since ano pa nang gamit mo na platform? Aside Google Flights, yun lang? Pag after Google Flight, titingnan ko na yung mismong website nila. Kung Google Flights lang talaga. Parang Skyscanner. First time ko marinig ang Google Flight. Ay, talaga? Yeah. Totoo. Parang siyang Skyscanner. Parang siyang Clear trip. Diba? Parang hindi. Kasi clear trip, ano na siya. Pagbanggain mo si Google Flights sa kasi first time ko promise. Ang parang essence niya is like, lahat na ng third party, lahat na ng airlines, nasa isang platform. Oo. Isa nag-iiba nga rin si Paano ang isang? Platform. Nasobra. Platform. Maluwag din. Singaw. Yun nga. Parang ganun. First time ko makarinig. Doon ako usually check clear trip. Tapos, pupunta na ako sa website ng Clear trip kasi hindi ko siya. Tsaka third party siya. Hindi naman ako never ako nag-book sa Clear Trip. Nag-check lang talaga ako. Daw ako nakapag-book na ako sa Clear Trip. Tsaka website mismo. So, yun pa yung mga hacks and tips natin sa pag-book. Tapos, ako tips ko siguro yung talaga mag-abang ka o magtingin ka ng mga sale sa mga or follow mo yung mga social media pages ng mga airlines, lalo yung mga budget airlines, di ba? Usually dito sa UAE, medyo nakakasad ng konti besh, mga kakuda. Kasi before, meron talaga dito budget airline, yung Wizz Air. Oo. Pero since nagkaroon ng medyo tension nga sa Middle East, lalo na yung mga war, mga flights. Medyo nag-withdraw sila ng airline. Pero I heard ba may babalik pang ibang flight. May mga ibang flights. Pero parang Euro pa rin siya. Pero kahit paano, budget airline pa rin talaga siya. So yun, follow niyo yung mga yun para pag may promo or may sale, mano-notify kayo, ma-check niyo yun sa Facebook, di ba? Check nyo agad. And if may alam kayo na other platform, sabihan niyo kami. True. I-comment nyo dyan. At saka isa pa pala. For example, pag halimbawa Europe ang ang flight mo, normally mas maganda ring mag-book ng ticket na yung na multi-sector. Oo, multi-city. Multi-sector ang tawag nila sa mga flights. So, kasi mas nakakamura compared sa yung ganun lang. O paisahan. One way. Mas mura ang multi-sector pag nag-book ka. Hindi lang Europe, parang lahat dapat talaga. Pagka ganun feeling ko, dapat sure ka talaga sa schedule mo at itinerary, di ba? Hindi pwede pa bago-bago. Dapat masunod talaga yung schedule. Oo, yun talaga naman. Bago ko pa naman mag-book. Dapat meron ka na. Kasi normally mo unang itinerary bago mag-book ang flight. Para alam mo na rin. Next, pag-usapan naman natin yung accommodation. Pag nag-travel kayo, paano ba? Do you usually prefer ba kayo Airbnb ba? Or hotel ba? Or hostel? Depende sa, depende dapat sa country first. Kung ano ba talaga siya. Kung yung country ba na yun, okay ang hotels compared sa Airbnb. Parang ganon. Yun yung kinoconsider namin. Paano malalaman ng ganon? Kunyari, parang safety siguro. Oo, parang gano'n. Tapos tawag dito, at saka yung comparison din naman din ng prices. Kung i-check mo, kung yung hotel or Airbnb, tsaka kung ilan kayo sa group, 'di ba? Kung madami kayo, much as well Airbnb compared sa hotel kasi ang hotel is pricey tapos konti lang ang accommodate. So, ganun. Ako iniisip ko, ano nga ba yung usually ano nga ba yung mga kinoconsider ko pa nag-iisip ako ng accommodation? Siguro yung last time na kinonsider ko, yung kami ni na Beshitin, tsaka ni Dudong IC, yung length ng stay namin doon. Kaya ako siguro, or kami nag-decide na mag-Airbnb, kasi ang tagal na, 13 days kami diba? Sabi ko, yung hotel, mahal yun for sure. Correct. Yung Airbnb, siguro ipakain po doon. Hindi naman narinig. So yun, yung Airbnb mas mura. So yun yung isa sa kinonsider ko. Length of stay, tapos budget na rin. Kasi let's admit it, talagang mas cheaper yung Airbnb. Ako, add ko lang pala, sorry. Ako pala ang pinaka-kinoconsider ko first is yung location. Location pala ako. Location talaga ang pinaka-kinoconsider ko kung malapit siya. Oo, city center. At kung hindi man siya city center, ilang walk ang kailangan ko. Kadalawang points na siya. Sorry naman. Ikaw, Mi, accommodation mo. Singit sa auntie natin. Hoy, umusok ka dito, mawala ka na. Yan, so yun, syempre. Natapakan ko ang pagiging traveler. Bilang, ako kasi. Tandaan mo, mas maraming tatak sa passport. Bilang, ako kasi mostly, nagawa kasi ako itinerary kanina. Solo traveler. So, kung solo traveler ka at ang pupuntahan mong lugar at ang balak mo ay pupunta ka sa iba't ibang country, for example, for a span of 10 days, magvi-visit ka ng 3 country. So, normally ako, bilang solo traveler, okay na ako sa mga hostels. Like, yung ba yung... tinatawag nilang dormitory types na parang may 6 bedroom, tapos puro lalaki kayo doon. Anong mo doon? Saan ka doon? Yung parang bed space, parang gano'n. Hindi siya. Bunk beds. Bunk beds. Bunk beds. Parang siyang bunk beds. Bed space mo siya. Bed space. Hindi, mukha pa rin siyang hotel. Oo, maayos. Pero isang room, tapos 6 bunk beds. Pero magkaganunan lang. Wait, gusto kong malaman, sa pagpili mo ng hostel, anong kino-consider mo? Yung kunyari, konti lang kayo sa isang room, like 4 bunk beds lang, or 8, yung mga ganon, or 12, or yung mas madami. Kasi depende. Hindi kasi
ano ba, mix or... Walang mix. May mix. May mix. Meron may pa. mix. Ito ba ito European? May mix, merong meal. Hindi lang Europe kahit saan. Ganun meron siya. yun. Pero normally, pag ako pag Europe na side tapos solo, normally hostel ako dyan. Hostel. Tapos mga ganyan. Kasi parang, okay din naman kasi halimbawa nakakapag-socialize ka sa ibang Oo, totoo. Tapos at the same time, sila rin yung makakasama mong maglakad-lakad, mag-tour around the area. True. Parang kasi normally nagpapalitan na kayo ng ideas, pag nag-check ka sa booking.com ng mga lugar, ako talaga main place na hanapin ko talaga is yung city center. Alam mo yung kaya mong lakarin. Kahit up to 2 to 4 to 5 kilometers within... 5 kilometers? Pwede, kaya yun. Ganun kasi sa iba, mas more lakad, more fun. Makunti pa nga yung 5 diba? Mas mas more lakad, more fun ang mga area na yan. Kaya maghapon ka, magpahinga ka ulit. Sila rin kasi makakasama maglakad sa labas. May magpipicture pa sa'yo. Isa pa yun, nakinsider ko nga, i-stress out ko rin yung length of stay. Katulad ng travel natin recently. Kasi nag-travel kami guys sa Kyrgyzstan. Tama naman. Bilang beshies, nag-hotel kami rin. Kasi nga yung length of stay natin is very konti lang. Kasi consider natin mag-hotel kasi para hindi na tayo mag-prepare ng breakfast. Kasi nakabook ka na lahat bago kami mo. Bago ka tinaya. So parang nauna na ako. Nauna ka lahat. Wait lang. Sinabi ko, dito na rin kayo. Nauna po siyang mag-book ng lahat. Ang reason ko doon nga is yung parang hotel ka tapos, ang reason ko doon, nag-hotel yung pinili ko kasi nga, very konti lang yung araw natin. Tsaka cheap naman. Cheap lang. On a budget. Tapos hindi ka na mag-iisip na magluluto ka pa ng breakfast pag Airbnb kasi di ba nagluluto, ganyan. At least doon, pag gising mo, may breakfast na tapos alis na agad tour na. Tulugan lang and something. Yun nga yung sinasabi ko. Kaya hotel. Kung magbubook ka ng hotel or Airbnb, check mo yung country na pupuntahan mo. Kung anong mas cheaper, di ba? Na parang, kung cheap naman pala yung hotel doon, why not mag-hotel, diba? Medyo nag-issue lang natin sa hotel na yung tubig, sis. Anyway, so next, ito naman, sa pag nagta-travel naman tayo, sa mga food, ano ba mga pine-prefer nyo? Like, are you still on a budget? Mga fast foods? Or gusto nyo bang matry yung mga restaurants? Or fine dinings? Ako, unahin ko na. Since I'm a foodie, ako, bago ako mag-travel sa isang bansa, nire-research ko na yung mga, ano ba yung mga top na restaurant nila or must-try na food nila, na cuisine nila. Tapos check ko yung mga reviews. So, doon ako nagbe-base. Ayun, sa akin. At gusto ko i-try yun, usually. Ako ganun din ako. Kung ano yung mga maraming reviews na food na okay, tapos restaurant. Na restaurant. Then, gusto ko din, now na yung pupuntahan ko na, nag-check talaga ako ng Michelin Kineme kasi ang cheap lang ng country. So, parang okay din na mag-spend. And ako din now, parang nare-realize ko kasi tumatanda na tayo, parang mas gusto ko lahat tikman. Hindi ako magtitipid siguro ako sa pag-stayan ko. Kaya ko naman mag-adjust. Ganyan. Pero sa food, feeling ko gusto ko talagang mag-splurge doon kasi gusto ko i-try lahat ng food. Kasi for me, yung food is part of the experience ng culture nila. Kasi food is part of their culture eh. Diba sabi nga nila, punta ka sa old market nila and buhay mo ang culture ng isang lugar. May tour nga na puro food. Oo, na-itutour ka. I think that's Georgia. Meron ko na experience na ganyan. Na puro pagkain. May magtutour sa'yo na, okay, ito lahat. So, yun, maganda din i-grab yung mga ganong things. True. So, syempre, yung mga must-tries normally, at saka yung mga... Tanong foodie ka ba pag nag-travel ka? Parang hindi lang talaga. Minsan kasi nakain mo na, hindi ka na nag-aano, mas dalas. Pero normally, alam mo, mas minsan yung mga kalye, yung mga street food, kante foods nila, mas masarap i-try compared dun sa mga fancy restaurants nila. Pero, though for example, sa isang trip ko, siguro sa isang place, siguro one night yan magdi-dinner ako ng medyo dun sa isang mahal. Tapos kasi may iba na naman Tapos titikman mo na. Kakain ka habang naglalakad kami, makikita ka dyan, makakain mo yung mga food nila. Parang sinasabi, may nabasa nga din ako sa parang isang mga travel tips din daw, is like, experience everything. Like, isa, yung parang cheap travel. Pangalawa, is yung parang moderate travel. And then yung isa, is yung parang luxurious. Para ma-experience mo lahat. Parang ganon. Wala lang, parang okay din siya. Mostly talaga, masaya talaga sa mga street foods Diba? Kasi minsan, dun daw talaga lahat, matitikman mo yung flavors ng country. Correct. Speaking of food, may naalala lang ako, di ba? Isa pa yung sa kinoconsider, yung kasama ko si Nadudong and team. Diyos ko yung mga yung kasama Picky eater. Oo, medyo.
Hindi talaga sila kakain ng walang rice. Nakita niyo naman mga vlog ko. Yung lagi kaming may baong rice kung saan kami pumunta. Tapos may dalang 5 kg ng sinudong na rice. Hindi naman ako ganun ka-foodie, pero actually itatry ko yung mga local cuisine nila. Kasi isa nga yun sa talaga na kailangan mo ma-experience. Kasi nga, kikwento pa nila kung paano nila gagawin. Totoo. Isa na naalala kong super nag-enjoy ako sa food, in terms of food, pag nag-travel, yung sa Brunei, kami ni Dot, yung bunso ko. Di ba sabi na ko sa iyo? Tapos nag-vlog ako doon. Grabe na experience ko talaga yung night market nila na nandoon. Talagang doon talaga sila kumakain na doon ko nalaman na learn doon sa isang taxi driver na usually mga taga doon sa lugar na yun sa parang Brunei, terminal. yun na yung doon talaga hindi sila nagluluto sa mga bahay nila. Tingnan mo ako, doon talaga sila kumakain. Yung core memory ko nga sa pagdating sa food, isa sa pinakamasarap na pad thai talaga natikman ko sa Thailand. Thailand talaga. Yung nasa kanto lang talaga. Ay, oo, totoo, yung nasa kanto. Yung malapit sa Baguio, ano ba yung lugar na yun? May street doon na nasa ganyan lang siya, bangketa nga. Nasasarapan ka ng bongga. Tsaka alam mo, yun na yung parang tumatak sa akin na pad thai. Yun totoo. Ganun ka. Totoo din. Din, parang pero street food tagal na yun. Siguro 10, 20 years. May natikman din ako sa, sa lansangan nung sa Thailand. Lansangan! Sa ganon aisle. Basta ganon, bangketa. True. Na, sobrang cheap niya, parang 10 baht lang na may rice na may ulam. True. Plastic. Ang sarap-sarap kaysa... Tagal-tagal mo kasi, Ses. Hi! Iba na! Baka nag-record, di ba? Masabi ko meron na. May live audience. I love the outfit. Nagre-record, Ses. Di ba? Oh, yeah. So, ayun nga. Tarang, yung nakakain kami nun sa hotel na Shala, tapos, okay yung food, masarap, pero yung sa bangketa na parang tag 10 baht lang. Yung masarap. Sobrang sarap ni. Kaya sabi ko, kaya ko mabuhay dito. Anyway, so yun pala yung ating mga tips and hacks pagdating sa pagkain pag nag-travel naman. Yes, next is ito, baggage allowance. Ayan. Kayo, 20. Ano kino-consider nyo? Ako feeling ko consider ko sa lahat yung weather ng bansa. Totoo, weather. Kasi isa yun sa kailangan mo consider, di ba, sa pananamit. Usually pag winter, kailangan mo talaga ng check-in baggage, di ba? And may mga hacks or tips ba kayo pa nag-empake and all, mga dapat yung dalhin, parang ganon. Pag winter, syempre yung vacuum. Vacuum, yung mga importante yun. Lakas makatulong rin, no? Paano ko lang vacuum yung hotel? Hindi, gamitin mo. Blower. May manual di ba, na ginagano? May manual din, na pump lang. True. O ano pa? Pag-roll, may mga nabasa pag-roll. Or mayroon akong nabasa na parang, yung suotin mo, lalo sa pag-winter, suotin mo na, gamitin mo yung mabibigat. Lahat ng mabigat. Kaysa shoes. True. Kahit yung shoes. Mo yung isa hawak ko pa dito sa braso mo. Meron din akong, meron din travel hack na, yung parang throw pillow, yung punda, tawag dito, siksikan mo ng kung ano-ano, tapos, kasi pwede naman mag-carry talaga ng pillow eh. Ayun, lagyan mo yun ng mga damit. Na-try ko na yun, pero that time yung sa akin, yung sa may, binili ako na parang neck pillow tapos nilagyan ko ng mga anik-anik ko, ganyan. So, possible din yun. True. Next, yung tour or itinerary nyo. Ano yun yung kino-consider nyo? Gusto nyo bang sumasali sa group tours or gusto nyo ba more of personal tour, private tour, guided? Depende kasi. Halimbawa, pag solo ka. Sige, go ikaw, Mi. Ako usually, kasi normally pag solo traveler. As a solo traveler, minsan kasi, halimbawa, for one day, sumama ka sa isang group and the next few days doon sa isang lugar, bahala ka sa buhay mo. As in, mag-explore ka na mag-isa. Mas masarap kasi yung minsan wala ka nang inaalalang iba. Yung anam-namin mo lang talaga yung lugar. Ganun kasi ako minsan talaga as in. Kahit magtagal pa ako, wala akong inaalalang iba. And then, pag may kasama ka naman, normally, kayo nang gagawa ng mismo yung itinerary. Mas and then makipag-coordinate lang sa mga sasakyan, transpo, kung saan yung bansa. Next natin. Bilis, di ba? True. Nasabi na ni Mime. Nag-agree lang sila. Yeah, good job. Ganun siya ang haba yung magkwento sa'yo. Uy, nag-agree naman na ako sa'yo. Kaysa ulitin ko. Dahil dyan, medyo nakapagbigay na tayo ng mga tips and hacks airfare, sa ano pa ba, sa food, sa attraction, accommodation. Bakit money? Yeah, oo. Napag-usapan na rin naman yung budget, di ba? Parang gano'n. Ako minsan depende syempre. Depende. Isa pa yun yung, kasi yung na-pre-book mo ang, credit card. Pero ako nabasa. Wait. Basahin ko muna. Sabihin ko na nabasa ko. Yung sabi daw ako, yung parang nabasa ko na parang mas okay nga daw na mag-splurge ka sa experience kaysa sa yung sa accommodation or something. Tapos, yung okay na magbayad ka na dahil gagawin mo tong experience nito kaysa nga doon. Yung tulog, matulog ka rin sa bahay mo eh. Yung pagbili ng mga souvenir, mga gano'n. Usually, ano pa yun eh. Ako naman sa may budgeting, kasi from pag-book, naka-itemize na yan lahat,
whatever. Ano na yun sa akin. Tapos, pag sinishare ko yung file ko sa mga friends kong kasama, nilalagay ko dun yung budget is, depende na sa inyo. Pero ito yung parang, kung may budget kayo ng gantong certain amount, okay na yan. True. Pero kung mas gusto mo pang dagdagan, it's up to you na. Kasi iba-iba pa naman tayo mag-budget eh. May mga friends na, okay, sige, budget trip tayo, pero yung pocket money ng friends mo, gusto niyan malaki kasi gusto niyan maraming bilhin. True. May mga gano'n naman. So, it's still up to you guys kung gaano kayo kaluwag-luwag. Ikaw, maluwag ka ba, Mi? Hindi naman masyado. Wow! Nasasaktan pa rin naman. Ang sige na magkakasabi. Ikaw, Mi, ano ba? Masyado. Ano ba stay mo sa pocket money? Kasi ako, normally, nagdadala talaga ako ng loose money. Loose agad! Very intimate. Card payments, diba? Siyempre, meron Ay, kasi isa pa pala yun. Ano Card mode? ba kayo or Mode of cash? payment. Hindi, kasi may Depende. Card is huling, ano na yun eh, huling card mo na. Hindi ka rin pwede magbayad lang. Oo. Oo. Cash sila. Exactly. Kaya ako Depende sa lagi, bansa. bago ako umaalis, lagi ako may dollar Cash na dala. talaga. Oo, true. Ay, isa pa pala yun. Ayun, paano? Dapat, Dollar. usually dollar. Kasi Dollar pala dapat. Universal, ano siya, di ba? Universal Dollar. currency siya. Di ba? Isa yan. Importante Oo. na meron ka dalang. True. Tsaka, Dollar dapat always lagi. kang magdala ng cash. Since nakapagbigay na tayo ng tips and hacks, let's go naman sa medyo light topic and segment lang na travel fails and funny moments while traveling. Like for example, yung gusto mo lang maglakad, mag-save ng fare, biglang ending, nag-hike ka ng 5 kilometers. Agad. Okay. Gano'n na gano'n? Yes. Spain. Barcelona. Ano nangyari? Ano nangyari? Normally kasi ako, pag, di ba, ang hahanapin mong lugar kung saan nasa city ka. Oo. Di na doon ka nasa city. Tapos pag lumabas ka, kung ano na yung rutang dinaanan mo, siya rin yung rutang pabalik doon. Ganito. Di nagpagano, dire-diretso ako niya. Pagod na pagod ako. Kapag lakad ako din, kapag ikot-ikot ako doon kung saan-saan. Punta ako sa may beach, doon na. Oo. Eto na, pabalik na to. Set nakalimutan ko na kung saan. Ultimo yung Google, nalilito na ako kung paano. Sa kagagahan ko, nagtitipid ako, ayaw ko mag-taxi kasi mahal. Gano'n na nga, di ba? Sabi ko, alam mo ang ending tayo, nag-taxi pa din ako. Pag-taxi ko tayo, lapit-lapit na lang pala. Ikaw, meron ka May gano'n? kwento din ako about sa taxi. Tapos tawag dito, that time nag-ano din ako, nagtitipid. Tapos, kasi nga mas okay yung mga public transport. Tapos, may hinahabol ako na bake shop na sikat. So sabi ko, pupuntahan ko to, gusto ko itong puntahan. That time, parang 1 hour na lang, magsasarado na yun. So kailangan ko na magmadali, pumara ako ng Nyoxi. Tapos, ayun, na-scam si Bakla. Tapos, natawa ako kasi nandun na pala, parang kung nasan akong area that time, is like 3 stations away. Kaso hindi ko na gano'n na navigate. True. Tapos, inikot pa ako, yun, na-scam si Bakla. Kaya yung parang natipid ko, dun Ganon din, diba? Ganon din napunta. Ako isa siguro sa funny moments ko, nakwento ko na kanina, nasabi ko, nabagit ko na, yung parang, yung kasama ko sinududol yung ice, si Chang. Talaga every restaurant, every pag lumalabas kami, halang di talaga na walang baong rice. Kahit pag nasa restaurant, Oo, ilalabas talaga yung rice sauce mo. Uy, ko na. Kasi yung kawali. Naka-tupperware naman. Akala ko yung kawali. Ba't may magdadalang kawali, sis? I mean, I don't know, diba? Tsaka yung rice na sa kawali. Diyos ko, Ano ba? besh, kaldero yun. Kaldero. Walang rice cooker. Ano ba yung kawali nga? Hala, simba Ganun. Okay. Diyos ko, pagpasensyahan nyo na po, gabi namin ito sinushoot. Nagpas alas So yun, 5 isa yun sa funny moment ko. Tapos, yun, di usually mga ganun. So just for conclusion na ang ating episode mga besh, mga kakuda, ano yung mga bibigay nyo mga parang mga final words, yung tips niyo pag nagte-travel. Since travel naman talaga on a budget yung tips natin. Well, sa akin parang habang mas bata ka, mas i-enjoy mo kung as much as possible, kung kaya mo mag-travel. May means, kung may means ka pa. True. Kung kaya mo naman talaga mag-travel, gawin mo habang mas bata ka. Kasi kung yung nakita ko dun sa mga travels ko. Hindi, wait. Kasi alam mo pag nasa iba't ibang marami ka nang napuntahan, may emphasis doon marami ka nang napuntahan. Most nakikita mo doon sa mga travels, ang tatanda ng senior citizen na by group. Usually ganun nga nangyayari. By ano na, retired na. Retirement age na. And mostly, hindi na nila masyadong na-enjoy kasi Pagod nakaupo lang na. sila. Pagod sila lagi. Kaya parang yung na-realize ko lang, mas maganda na nagpapasalamat ako and I'm thankful. Meron ako, ayun parang capable ako mag-travel ng bata pa. Bata. Para at least mas na-enjoy Nice mo. ano yan, nice. Mas na-absorb mo yung kultura na, mas marami kang na-experience. At kasi,
iba rin yung nagagawa ng travel mo. Ikaw naman. Ako, always do research about the country. Unang-una, saan yung embassy, diba? Na parang, kung lalo na kung solo traveler ka. Ay, yun hindi ko ginawa. Ay, hindi ba? Okay, hindi, saan? Parang, if just in case na you will need some help, na wag naman sana. Siguro pag yung ano lang talaga, yung sobrang delikado, like, oo, ganyan. So, tawag dito, practice na alam gusto ko may pa name drop ng bansa na hindi safe. Oo, totoo naman. Oo. So yun nga. Tapos tawag dito, always check nyo yung mga prices before going there. Kasi lalo na kung compare nyo. Hindi lang sa compare, pero check nyo kung magkano ba talaga yung mga prices na usually pinapatong doon. Kasi mamaya, alam ng mga locals na dayuhan ka or tourist ka, pwede ka ma-scam. So, be aware. At least kung may idea ka, magkano yung range nun, hindi ka ganun ma-scam at makakapag-hagil ka ng mas mababa. So, ganun yung mga feeling ko. Mostly naman nasabi na ni Mima. Siguro bilang tita ka. Don't be afraid na rin to travel with tita style itinerary. Rest is kailangan din. Hindi naman porket sinabi mo, hindi pwede gora ng gora. Minsan, paano may enjoy yung pagod na pagod ka, diba? Siyempre, kailangan may rest din ng, kahit let's say, konting time. But still, rest is part of the itinerary. Hindi kakalimutan nyo. At the end of the day naman, depende pa rin naman sa tao kung anong gusto nilang travel style. Diba? Minsan kasi may jump pack Kaya nga siguro depende sa edad yan. So, speaking as a tita. So, yung mga ganon, always remember na kaya ka nga nagta-travel to breathe, diba? To relax. Magpahinga, tapos pagod na pagod ka. Oo. Kung kaya naman na sa isang araw, kahit 2 stop lang yung puntahan mo, diba? Nasa sa'yo naman. Depende kung gaano ka pakalakas. True. And dahil dyan, mga kakuda, maraming salamat sa panonood ng episode na to. And I hope nag-enjoy kayo. Kung may mga naisip, kung may mga hack din po kayo at may mga tips for travel, don't forget to comment na lang din. Di natin nasama yung mga ayaw mong kasama sa travel. Charot! May mga ganung hugot pa talaga. Uy, ayaw mo, ba't mo sasama sa travel? Hindi Pwede sa pet peeve na episode na yun, diba? Dahil dyan, mga beshi, don't forget na to plan that budget trip na. Okay? Yes. Make the chaos memories and, gawin nyo na yan. Kung iniisip nyo yan, i-book nyo na yan, mga besh. Sabi nga ni Mima, lalo na kung may means naman kayo, at habang bata pa, go na yan, mga besh. Make those memories, kasi yung memories, guys, it will last. Diba? Yung mga bagay, nasisira, nawawala na. Yes, ang pera na papalitan. Exactly. At kung naghahanap kayo ng sign, kung i-book nyo na yan, so, book nyo na yan, mga beshi. So, that's it for this episode, mga beshi. Maraming salamat again sa panonood ng aming podcast. Ako po ulit si Greg. And I'm Michelle. And I'm Rich. See you next time dito lang sa aming podcast na pinamagatang Life Unfiltered! Bye! Haba. Kain na tayo, Mie! Gutom na mga anima.